Yahoo! Hello mga masters! Hello daw, sabi ni G, ang ating spoiled brat, Winiguana. At time check is 7:15 in the morning at medyo na yung araw, mataas na yung araw. So binubuksan po natin yung pintuan kasi pintuan po namin dito sa aming apartment ay direct sunlight na exposure na si G. So once in a while po or kung hindi naman talaga malamig pa, kasi di pa naman malamig ngayon, ay tinitake advantage ko na po yung ating sunlight. At syempre ito yung pagkain ni G, strictly vegetable siya ngayong araw na to. At bukas ay mayroon naman siyang pellets ay tubig niya, ito sa kabila yung tubig. So ito yung kanyang pellets, yung kanyang hybrid po na pellets at saka ang ocean minerals niya, kung saan nagbibigay sa kanya ng a lot of minerals, 120 minerals per drop. At ang kanyang humidifier at ang kanyang heater, heater lang ikaso na malamig talaga, pinapaon natin yan. At saka yung kanyang heat rock. And doon po sa kanan, yung ito yung sa kanan na to, yung yun ang ating yun yung kanan na yan is ang ating ceramic heat. So hindi siya bumbilya pero ceramic siya na nag-induce ng heat. At ito naman yung kanyang heat light, kung saan ang nagbibigay sa kanya ng init. At supposed to be lalagyan pa yan siya ng UV light, pero syempre hindi naman tayo kailangan bumili niyan kasi meron na tayong direct sunlight for now. So ito yung buntot ni G, yung buntot ni G mahaba pa sa kanyang katawan. At yan, very loving talaga si G. Hindi siya nagagalit, hindi na siya nagagalit sa akin pag ginahawakan ko siya, at ini-enjoy niya. Tingnan niyo yung kanyang buntot ay mahaba pa sa kanyang katawan. So yan si G natin, at malaking malaki na si G. Ibang iba na yung G natin na dinalive natin noon nung bata pa si G. Ngayon po ay super bigat na, super junky. Hindi pala junky, chunky pala. Sorry for the word junky. Chunky, at yung kanyang kuko sa kanyang kamay at sa paa ay parang kuko ng manok. Manok o pusa. Yun ang yan, masakit talaga pag nakabaon sa balat natin. At yun, at smiling face po si G pag nakatapat yung camera. Ayaw niyang magpakita na nakasimangot. Pero syempre alam naman natin yan na pag may chance yan ay ilalabas talaga yan. Naghihintay lang yan ng pagkakataon para makalabas. So ito yung bagong ni G, yung bagong cage niya. So 3 feet po yung length. Yung height po niyan 3 feet po yan, from left to right 3 feet. And then ang height niya is almost 5 feet po yung yan, 3 feet from there to there, that's 3 feet. And then from front to back, that's 2 feet. And then from the bottom to the top is 5 feet. So 5 feet na talaga yung kanyang And then double decker siya. And then sa ilalim po, ayun, pwede natin buksan yan. Meron siyang wood na binigay ni Papa Danny sa akin kung saan siya umaakyat. Alam naman natin na ang mga nature po ng mga reptiles at mga iguana ay mahilig silang umakyat sa puno, especially pong iguana. So at least meron siyang something natural dito. Pero syempre patay na yan yung puno na yan, hindi na siya buhay. Pero at least nakamimik po tayo ng feeling niya na nasa nature pa rin siya. At yun, dito lang yan, umuupo lang yan, naghihintay kung anong gagawin niya. Yun talaga yung routine ng G natin, nagpapalaki lang ng betlog. So ano pa yan, teenager pa lang yan si G. At maganda po yung stock na yung nakuha nating itong bahay ni G that's made of steel. And imagine kung magkano lang ito, $99 na po yung bili ko nito.
supposed to be mga more than 300 plus po ito, at nabili ko lang ito sa second hand store sa Goodwill. So it so happen lang na may binili akong grocery at yung Goodwill ay katabi ng grocery na binibilhan ko. Pumasok ako doon, diretso ako sa pinakadulo ng Goodwill, at itong nakita ko, ito yung cage na to. So it caught my attention, and then I just checked it, and I just paid it immediately. Mabigat siya, dahil ako lang yan. Hindi naman siya talaga mabigat, pero syempre bulky siya kasi solid siya, at saka from the store ay itatransfer siya natin sa kotse. So itong bridge na to ay hagdanan po yan, kasi meron ding divider sa baba. So kinuha kong hagdanan. So ito yung kanyang spring mix at saka dandelion leaves, tsaka yung tubigan niya. So yung purpose ng bridge na yan is para diretso na siya pumunta diyan. At syempre bumababa din siya at umaakyat. So at least meron siyang mga options. Kasi at saka yung purpose din ng bridge na yan ay parang hindi madaling masira yung lalagyanan ng tubig at saka ng pagkain. Kasi yung ni G is sinasakyan niya yung bigat-bigat niya. Hindi kailangan lagyan siya ng support sa ilalim. Kaya nilagay ko na ng twist tie. So ito si G, ang ating bidang-bidang green iguana. Super spoiled. Yung kanyang buntot, mas mahaba pa sa kanyang katawan, at ang ganda-ganda ng kanyang kulay. Thank God na healthy po ang ating bidang-bidang si G, the green iguana. At ang kanyang spine, hindi ko alam kung ang tawag dyan, mga fins niya yan. So hindi naman siya super dry na kumakrak talaga, kasi meron siyang humidifier. So parang okay naman siya. Naka-adjust na din siya sa kanyang bagong setup, at dahil may humidifier din siya at heater, so kuwang-kuwa niya naman yung environment sa loob, ang kanyang requirement or required na environment ni G. So plus na medyo nabibigyan din natin ng time si G na mag sunbathing every morning, ay another plus din yan para mapanatili natin yung kanyang health. At syempre mainit din yung kanyang mainit, umaandar yung light, pero yung ceramic heat ay hindi na, patay na po yan. Yung kanyang heat rack ay mainit. And then ang kanyang pagkain for now is more on vegetables muna tayo. Bukas naman tayo mag pellets. So kung minsan ina-alternate ko yan, kung minsan ay hinahalo ko. Yun, maskulado ang gin natin. Hindi siya masungit, pero may mga time kung minsan na ayaw niyang i-bother. So pag nakita niya akong ninalapitan siya, ay sinisira niya na lang yung kanyang mata. Ayaw na sigurong magalit sa akin, kasi syempre natakot din yan sa akin, kasi alam niya naman na ako din yung nagpapakain sa kanya, at parati niya akong tinitingnan. So every time na dumadaan po ako, tinitingnan niya ako, at familiar na rin siya siguro sa akin. May mga familiarity na rin yan, kasi last time nung iniwan ko siya doon sa pet shop, nung pumunta kami ng Las Vegas, yung sabi na nagbabantay ng pet shop daw ay the last kasi 7 days po kami. Yung ika-5th day po ay parang moody na po siya. Hindi na siya, parang ayaw niya nang kumain. Siguro na miss niya rin ako. And then ang pinaka natin dyan is nung dumating po kami Sabado ng gabi. So sarado na actually yung pet shop sa time nila, pero nandoon pa yung nagbabantay. So kasi katabi lang ng clinic namin. So pumasok talaga ako, nagkatok ako at pinuksan niya ako. Since nakita ko agad ni G, ay agad kinuha ko siya sa cage at nagyakap talaga siya sa akin. Inakapin talaga ako. So ibig sabihin po ay familiar na po ako sa kanya, siguro sa amoy at saka sa structure ng aking mukha, at syempre sa hawak, ang touch natin yung iba. Tingnan mo yung kanyang buntot ay kasing mahaba-haba pa sa kanyang katawan. Ayun, so ito na po yung ating G.
At tapos na po tayo sa kanyang sun exposure. At yung gagawin natin dito is ipapahinga na natin siya at ako'y pabalik na po sa work. At umaga na at magsa-start na rin yung aming work sa clinic. So time check is already 8:15, 8:34 yung start ng work namin. So again, this is G with Daddy Master Worm at sana hindi kayo magsawa sa aking mga videos. Again, this is Master Worm. God is great. Yahoo!